brothers and sisters, no, naagihapon ta sa tuang series gikan pag-declare nato sa 2024 the year of empowerment. No, kuyaw kayo, amazing kayo ang gibuhat sa Ginoo sa ato. And then naanata karon sa discipleship empowerment. Gusto nato ma-emphasize igsoon nga ang usa ka simbahan pag dili tama ang discipleship, pag dili biblical, no, pag walay discipleship sulod sa church, ang simbahan igsoon magluya. Ang simbahan igsoon mangita og motivation, no? Kay naay mga discipleship nga gimugna ang mga kasimbahanan igsoon, pero dili mao nga discipleship. Lahi ang tumong igsoon, gusto lang managhan. Gusto lang managhan. Munang daghag compromises. Muna ang simbahan mo compromise. Ang simbahan mahimong secular. Ang simbahan mahimong worldly. Kaya nga naman, kay if you want to drag more and more souls, you have to stoop down to their level. To the point nga mo compromise ang simbahan. Pero ang discipleship igsoon nga to ang natun-an igsoon, no, dili ana igsoon. Discipleship is all about the authority of Christ. It's all about the rulership of Christ. It's all about the lordship of Christ. And because Christ is Lord, everybody should change. Amen? Because Christ is Lord. No, and after that we discuss the qualities of a real disciple. I want to remind you, brothers and sisters, ayaw mo ka-pressure sa ato ang gidiscuss. Kay last Sunday, medyo bugat kaayo ang ato ang gisgutan. Mao ni ginaiwasan nga bersikulo, no, sa mga kasimbahanan, kay walay senders mo apil. No, walay mga donors, mga mayayaman mo atras. Ano man? Unsa day challenge nato last Sunday? Be selfless, be willing to suffer, be committed. If you want to be the disciple of Jesus, you must deny yourselves, take up your cross daily, and follow Jesus Christ. Kana siya nga statement, bugat na siya igsoon. But I want to remind you, we don't pursue selflessness. We don't pursue the willingness to suffer. We don't pursue commitment because we want to be accepted by Jesus. Amen? Klaro na siya igsoon. No? Wala ta naning kamot nga magpaubos ato ang kaugalingon nga mo suffer ta for the sake of Christ para dawaton ta sa Ginoo. No, that's legalism. That is legalism. Unsa ang logic igsoon? Unsa ang gihatag nga revelation sa Ginoo sa tuang tanan? Because we are accepted by Christ, because we are loved, because we are saved, because we are accepted, and so out of gratitude and love to our loving Savior, we pursue selflessness. Amen? Lahi na siya igsoon, ha? No, lahi na siya. No? Wala na to giwali din para ma-pressure ka. Ha? Nagwali ta din para masabtan nimo sa kadako sa grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ba equal igsoon kay di man jud ka ka-equal? Dili ba tama nga kita nga isip sumusunod ni Kristo maging selfless ta? Muantos pud ta. No? Mahimo tang committed. Nga naman, kay kalatanan nga qualities igsoon, nakita man nato na kang Kristo. Amen? Ibuhat man niya igsoon. King siya. He's the King of Kings, the Lord of Lords. He's the King of the universe. He created everything. But He chose to be selfless. Si Kristo man na igsoon. Di man na siya human righteousness. No, namurag magpabalaan lang gyud ta. Si Kristo na. He is selfless. He is willing to suffer. Nakita nato ang suffering niya sa cross, and He is very committed. Amen? No? So we do all those stuff not because we want to be accepted by Jesus. Amen? No? Klaro ta diha igso na kay the more nato i-discuss ang qualities basig mo ana mo kaguot imong kinabuhi ba? No? Tapos mura na kag masakal, maglison na kag ginhawa. No? Kailangan sabto na to igsoon na all these qualities di na siya magmanifest kung wala ka na born again. Ha? Kailangan sa ka ma-born again igsoon. Kailangan sa mabag-o ang imong kasing-kasing ug espiritu. Pag mabag-o imong kasing-kasing ug espiritu tungod kay na-encounter nimo si Kristo, na-encounter nimo yang gugma, yang gahom ug iyang kapasayloan, diha pa lang ka igsoon,
maka-apply og selflessness, willingness to suffer, and commitment. Di ka na mahitabo sa imo pag di ka ma-born again. Mulang pag ma-pressure ka, mga pastor, medyo na-pressure na dyan ko, grabe pastor, kay magbasa lang Biblia, nag-struggle pa dyan ko pastor. Maglisod ko ana, og commit. No? Mag-serve pastor, maglisod pa dyan ko. No, saan man ni pastor? No, ang pinaka-advice na ko igsoon, balik ka kung asa ka dapat magsugod dito sa tiilan sa grasya sa Dios. Amen. Dito ka. Dili pa ma-pressure ka, masakal ka, masig mamatay ka pagabot sa unahan. Ano naman? Ay wala pa man nimo na encounter ang gugma, grasya, gahom sa balang espiritu. Wala pa nimo na encounter. Kailangan ma-encounter sa nimo. Amen? Kailangan mabag-o sa ka. Pag ma-encounter na ka, gamhan ka sa Dios, enable ka niya nga kaya nimo maging selfless. Kaya nimo mo suffer for His sake. Kaya nimo maging committed until the end. Amen? Amen? Klaro ba na? So JMC? Amen? Ha? Kay dagag nagaiwasan eh. Ani di na to ni iwasan. Wala ta iwasan. Apil gugma, discuss ato na. No? Diba? No? Apil gugma, discuss ato na, wala ta iwasan. No? Diskutan na to na with all the qualities. Pastora mo discuss ana next Sunday. No? Sunday ikaw ay wala. Pastora ay wala next Sunday. No? Ala guys pastora. Kuyawan no, murag nabahin ang Christianity. Sa SOGMC, righteousness, truth. Tapos sa Pikas kampo ni love. May nabahin na noon ang gingarian sa Ginoo. So tanaw na to igsoon kay wag gyud tay laktawan. I-discuss gyud nato tanan. No? So let's continue. The qualities of a real disciple, part 2. No? So let's proceed. You are a real disciple of Jesus if you are number 4, humble. Huh? You are a real disciple of Jesus if you are humble. Sa Bisaya pa, mapaobsanon. May I remind you, to be humble, it doesn't mean you don't have pride. Because if you will claim that you have no pride, you are the most prideful person. Okay? No, it doesn't mean na kanang magpaubos ka, wa kay garbo, kay walay sense ang imong pagpaubos kung wala kay garbo. Kailangan dawaton sa nimo nga garbuso ka bago ka magpaubos. Amen? Di ka moingon nga magpaubos ka kay mapaubsano naman kadaan. Di na tinuod dikson. Di na tinuod. So we will discuss that a real disciple is humble. In Matthew 23 verse 11 to 12, gingon ni Kristo dinhi, mo ni kultura sa gingarian sa Dios. The greatest among you must be a servant. See that? Baliktad. Sa kalibutan, kung gusto ka mahimong great, kailangan politician ka. Kailangan powerful ka. Kailangan influential ka. Kailangan ikaw ang pinaka-bright. Ikaw ang pinaka-ambungan. Ikaw ang pinaka-kwartahan. Mo na ang kalibutan igsoon. Pero sa gingharian sa Dios, if you want to be the greatest, you must be a servant. Baliktad ang prinsipyo. Sa langit o sa kalibutan. In verse 12, but those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. That's the kingdom culture. Kung gusto na ka mahimong pinakakuyaw sa gingarian sa Dios, kinahanglan ikaw ang pinakaubos. Kung gusto ka i-exalt sa Dios, kinahanglan magpaubos ka. Kay kung magpataas ka, ipaubos ka. Prinsipyo na sa Ginoo igsoon. Pag maghinambog ka sa imong kinabuhi igsoon, ipaubos ka sa Ginoo. Kung magpaubos ka, ipataas ka sa Ginoo. Munang importante kaayo sa iyaha nga katong mga mo follow sa iyaha igsoon humble. Kay ang gusto niya mahitabo sa tuang kinabuhi igsoon that we will shine. We will be exalted with Him in heaven. Gusto niya nga isaka gyud ta, i-honor ta niya, di na mahitabo igsoon kung di ta magpaubos. Importante sa iyaha. Kay samtang buhi pa ta igsoon, mura tag na sa laboratory ba? Kasi may naka-eskwela diri na subject biology, laboratory. Tapos diba nanguha mo baki sa una. Diba? Unsay gibuhat sa mga baki sa una gipang dissect. No? Daghan tag gitan-aw didto.
mga observation. Una sa ng kinabuhi sa tao, igsoon. Samtang buhi pa ta, muratag na sa laboratory. Ginatanaw ta, ginatest ta, ginacheck ta, kung unsa gyud ta, igsoon. Nga naman, para pag mamatay ta, ready na ta mo adto sa langit. Amen? Ready na ta, no? Ma-experience ang kamaayo sa Ginoo. So munang importante ang magpaubos. Kung gusto ka ipasaka sa Dios, kinahanglan magpaubos ka. Amen? Church in general, same scenario. Pag ang simbahan magpaubos, ipasaka na siya sa Ginoo. Kung naka-experience ba yata sa una, gitamay ba yata sa una? Giingnan ba yata na kung manghawa daw sila, magbalik tas Manila paper. Inumduman na, di na ito nakalimtan na. Di na ito nakalimtan. Giingnan ta sa una, 6 months ago, kapag manghawa daw sila, mabalik tas Manila paper. So paghawa nila, gitamay ta nila, nagpaubos lang ta. Pero sige buhat sa Ginoo sa tuwa. Dala ta diri sa Mandaya Hotel. Palakpakan na to ang Dios. No? Muna effect ison pag magpaubos lang. Paubos lang kita ha. Ay mo panghambog na namos Mandaya Hotel. Amen? No? Masahon na to Luke chapter 6 verse 40. The application of humility. Importante ni siya. Luke chapter 6 verse 40. Gingon ni Kristo, a disciple is not above his teacher. Timanin niyo na ha. Baglisin na ninyo. A disciple is not above his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. That's the principle of the kingdom. Nga ang usa ka disipulo, di gyud daw na mulabaw sa iyang mentor. Bisa kung saon pa. Pwede siya mamuhat, kiningon man si Kristo, you can do greater things than this. Pwede sila mamuhat to the highest level, but to the status quo, to the status level, di gyud siya pwede mulabaw sa iyang teacher. Even makig-equal sa iyang mentor, di siya pwede. Kaya giingon na ni Kristo, a disciple is not above his teacher. The only limitation is that you will become like your teacher. But you cannot be equal with your teacher or above to your teacher. That is the line of humility. Gituyo na ni Kristo, gimarkahan na igsoon, gibutangan na nag-boundary. Nga naman, kabalo si Kristo sa tendency sa tao. Pag walay boundary, mulampas yun. Pag walay boundary, walay klaro nga boundary, igsoon, mulabaw yun. Maubitaw na naka-experience mi ni Pastora. Bago lang hawa ang mga rebellious, nagdemand sa mga equal power. Kaya di sila gusto nila nga, dili lang kami ang powerful sa church. They go beyond the boundaries set by our Lord Jesus Christ. That a disciple is not above his teacher. Amen? No, ngilngig kayo. Na-share na ko na sa akong mga amigo nga pastor, kaingon ko sa kapalingo ko sila. Chairman namo sa MDPF, Metro Davao Pastors Fellowship. Chairman namo sa ICAG, ako mga kaila nga mga pastor dyan, mga na-mastor na, pila na ka-dekada na mastor, kapalingo Pwede na siya pwede. Amen? That is humility. You know your place. Amen? You know your place. No? Nga hantod diri ra gyud. Kay mo na giingon sa Biblia, a disciple is not above his teacher. Munang ikaw igsuon, kung under ka og leadership, you have to note this. Ay mo ang discipler, gracias Ginoo, na-train na sila, gitrain na mo na. Nga i-lead ka nila, i-disciple ka nila. Pero klaro kayo ang ingon sa Biblia igsoon, na di jud ka pwede mulabaw sa imong discipler. Di ka pwede mulabaw sa imong D-group leader. Because that is the setup of the kingdom of Christ. If you will violate that, the only reason why you violate that is just simply because of pride. The enemy of humility. Amen? Klaro na sa igsoon. A disciple is not above his teacher. So, if you want to be the greatest in the kingdom, you must be a servant. If you will exalt yourself, God will humble you. But if you will humble yourself, God will exalt you. And in order for you to manifest that, you have to draw the line. Disciple ko.
di ko pwede mulabaw sa kuang discipler. Amen? Klaro na siya. Karon na nako ni gitudlo sa inyo ha. Kay nakita na namo unsa ang extent sa garbo sa tao. Unsa ang extent. To the point nga di siya kabalo maulaw. Magunahuna nga makilevel og mga founder of church. Na mao joy nagtukod sa simbahan, makilevel ka ana, lisod na siya unanaw ni Igsoon. How come? It's the same with the devil. Satan, matingala ka. How come si Satanas nakilevel sa amahan? Na binuhat raman siya. Kita man niya ang glory sa amahan. Kita niya ang gahom sa amahan. Ginasimba sa langit. Pero nganong nakahuna-huna man si Satanas nga maki-level, maki-equal sa amahan nga naa sa langit. Garbo, igsoon. Amen? We should know our place. Kay makaluwas na sa tuwa igsoon, makaiwas tag mga butang nga di nato measure. Unsay kapadulngan nato. No, in Romans chapter 12 verse 3. No, gingon ni Apostle Paul. Kani, klaro sa kay ni, gingon ni Apostle Paul. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. What is the warning of Apostle Paul? This is the warning of Apostle Paul. Don't think you are better than you really are. According to Apostle Paul, ayaw pagunahon na labaw sa unsa ka. Amen? Kung imo ang bank account 100,000 ra ayo pag ingon nga na kay 500,000. Mo man pasawatan na, no? No, mathematics lang ba? Ayaw pag ingon. Kung naa kay sinina nga ukay-ukay, nice kay tan-aw tapos mingon ang mga to, "Awal mo sinina, maala ni." Di ka mingon nga asa mo palit sa SM, pero dito ra day sa gawa sa SM. No? Ana na sa igsoon, garbo na siya. No? Ang ingon diri ni Apostle Paul, don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. According to Apostle Paul, this is a warning for all the believers. This is a warning for all Christians. Don't think you are better than you really are. Humility na siya igsuon. Humility in action. Di ka magunahuna nga kuyaw na ka. Di ka magunahuna labaw sa unsay dapat kalalagyan nimo. Diya lang nagsugod tanan. Even si Satanas igsuon, mauna. Nagunahuna siya, binuhat ra baya siya. Pero nagunahuna siya, nga murag labaw na ko, murag equal na ako sa gahom ang amahan. Murag equal na gyud. Feeling lang niya. Pero pananaw sa amahan siya, mura lang siya kukok. Mura lang siya kukok kagamay. No? Pero ang ukok ni patong man sa kabaw. Abi niya dako na kay siya. O karon sa diyang nirebelde siya sa amahan, nakatilaw gyud siya. Ay ang hitsura nga mo'y pinakaambungan, mo'y pinakahitsuraan sa tanang mga anghel na baliktad. Mo na'y pinakapangit sa tanang anghel. Mo na'y may tabo igsoon. Pag ang garbo mo reign sa kasing-kasing. No? Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation. Nag-evaluate ba mo igsoon? Evaluate yourself every day. Lord, kalang honest talk to God ba? Mayroon ka, Lord, kung na ako'y mga nabuhat katong kaninang buntag, Lord, i-reveal sa ko Ginoo para makarepent ko. Lord, murag, nibukad man akong atay, Lord, gi-appreciate akong hinapay, pasaylo ako, Lord, murag garbog ito ba? Honest evaluation. No? Scan your motive. Tanawa yung mga kasing-kasing. Scrutinize. Kaya mga tao nga garbuso, wala sila ana igsoon. Wala sila ana. Di sila ka-detect nga ang ilahang pagpanulti, ang ilahang binuhatan, iya na day sa garbo igsoon. Nga naman, wala sila self-evaluation. Dili sila biblical. Ang gingon ni Apostle Paul, I warn you this. Evaluate yourselves honestly. May honest ka. Pag nakay naingon nga murag medyo garbo, okay, Lord, pasaylo ako, Lord, murag garbo gito akong naingon ba? Murag nakapanghambog di ko ato, Lord. Nag-praise the Lord naman ko ato, Lord, kay gibless ba ako nimo, Lord, pero murag naapilag garbo gamay, Lord, pasaylo Lord. Kay mo man na usahay igsoon, diha ta mailad. Abi na to, bless kay ta, natay lisensya para manghambog. Amen? No? Abi na to, sa ka-bless nato, natay kwarta, dagantag kwarta, natay sakyanan, natay balay. Abi na to, sa katong mga blessing sa Ginoo, no, testifying kaayo, mahimo na tong lisensya nga manghambog ta.
Kay dili na tinuod igsoon. Evaluate yourselves. Amen? Tanaway mong kaugalingon. No, kailangan i-check nimo, dapat honest ka tubangan sa Ginoo. Og napa jud? Measuring yourselves by the faith God has given you. Now, ayaw i-measure ang imong kaugalingon gamit ang imong brothers and sisters. Nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga, nadyo ko sa ko ang right standing with God. Okay gud akong relasyon compared to this brother or sister. Nga paling-paling, tagsara mo simba, late pag yun. Moabot na pag natunga-tunga na si pastor muwali. Tapos muhawa before muhatag og offering. Compare mo yung kaugalingon sa mga failures sa mga brothers and sisters, that is not biblical. Asa nimo i-measure imong kaugalingon, igsoon? You measure yourself by the faith God has given us. What is the basis of our faith? Christ Himself is the basis of our faith. Without Christ, we have no faith. Christ is our measurement. Kung dito nimo i-measure imong kaugalingon kang Kristo, igsoon, ma-humble down jud ka. Di jud ka kapanghambog. Di mo masundog ang gibuhat sa Pariseo. Diba? O tax collector. Lord, salamat kay dili ko pareha aning tax collector. Di jud ka kauna-ana. Nga naman, ang measurement sa imuhang relasyon sa Ginoo, ang measurement sa imuhang espirituhanon nga aspeto, si Kristo lang, walay lain. Amen. Ingnan mo ang katapad, si Kristo lang. Dili ako. Apilag dili ako. Para di siya magkamali. No? Nga iyang basis, iyang spirituality, okay siya pag i-compare niyang kaugalingon sa iyang mga igsoon. No. Measure yourself to Christ. And you will find your place in humility. In James chapter 4 verse 6, gingon ni Apostle James, and God gives grace generously, as the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. Always remind yourself that if without the grace of God, you are nothing. Amen? Always remind yourself. Bisag unsa pa kalayo ang imuhang giabot sa imong kinabuhi. Bisag unsa pa ka ka-bless. Bisag unsa pa nga status ang imong giabot, profession nga imong giabot, credentials nga imong giabot, igsoon. Always remember, without the grace of God, you are nothing. Gusto sa Ginoo, if you are a real disciple of Jesus, then you should be humble. Nga naman, kaya ang gusto sa Ginoo, naa ka pirmi, nagpuyo ka sa iyang grasya. Kaya kung nagpuyo ka sa iyang grasya, humble ka. Pag maghinambog na ka, dili na ka magpuyo sa grasya. Nga naman, magsugod na ka og credit sa imong kaugalingon. Tungod kay mayong tao ko. Tungod kay nag-serve ko. Tungod kay nag-donate ko sa SOGMC. Tungod kay namuhat ko. Tungod kay nitabang ko ila pastor. Mo nang worthy ko. Munang angayan ko tagdon. Angayan ko tagaag panahon nila pastor o pastora. Tungod kay na ako'y nabuhat nga dako sa church. Na ako'y right mo ingon. Bisag unsa akong iingon. That is out of the line of the grace of God. Munang nag-ingon ang pulong sa Ginoo. God opposes the proud but gives grace to the humble. Igsuon. Gipadala niya si Kristo para makabalo ka nga dili nimo kalaban ng Dios. Gipadala niya si Kristo para makabalo ka nga bisan pag makasasala ka, bisan pag imperfect ka, bisan pag unsa ka kadautan, gidawat ka sa Dios, gipakamatyan ka ni Kristo. Gusto sa Ginoo nga makabalo ka niya na igsoon. Pero gusto sa niya nga makabalo ka nga once you go out from the path of humility, God is your enemy. Amen? Ang purpose ni Kristo, makabalo ka that God is not against you. Amen? But, if one time lang sa imong kinabuhi, nga mahimo kang garboso igsoon, you are not fighting against your leader. You are not fighting against your discipler. You are not fighting against the authority of the church. You are fighting against God. Because God said, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Pag mahimo kang garboso, kalaban nimo ang Dios. Amen? Manong kami ni pastora, daghan-daghan naman dyan mig na experience, no? Mga na-encounter ng mga tao nga grabe kay naghinambog silang kinabuhi, silang kwarta, silang posisyon,
Tapos maingon sa muang mga professional na daw sila. Di na daw sila ganahan i-correct in public. Giingon na sa mua. Nagalamig na encounter. Na klase sa garbo manifestation na encounter na maigsoon. Kung sa lamang ginaingon sa mga kagulang, Ginoo na'y bahala sila. Ano man? Because God said, He opposes the proud. Ang Ginoo ang bahala na model sa ilaha. Thoughts to keep. Being humble doesn't mean you don't have human pride. Always remember that. No? Humility, dili na pasabot nga na kay humility, wala kay garbo igsoon, na kay garbo. Kadua, you are humble when you choose to swallow your pride and obey God's word. You are humble if you can swallow your pride. Kaya nimo tunlo nimong garbo. Unsa may katuyuan para matuman nimo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Para matuman nimo unsay gisulat sa Biblia. Kinahanglan na siya igsoon nga tunlon sa nimo imong garbo kay kung dili igsoon di ka katuman. Unsay nahisulat sa Biblia. Mga tao nga di katuman sa unsay nahisulat sa Biblia, wa pa nila tunlay lang garbo. Kinahanglan tunlon sa lunokon sa nimo bisag unsa pa na kadako igsoon tunlag yun. Wa biya tubig para ana. May to matuk-an tanong kainom tag coke okay ra. Pero ang garbo tunlon jud nga way tubig-tubig. Pag matulon na nimo igsoon, matingala ka, dali na lang kay ka mo-obey sa pulong sa Ginoo. Wala na struggle. Ay mga discipler, dili magkonsumisyon sa imuha. Di sila makapoy sa imuha, sige follow up. Dili sila makapoy, sige monitor sa imuha. Nga naman, natulo naman ang garbo. Amen? Katulo, when you choose to be humble, you choose to be under the grace of God. That's the sign. Pag na-humility mong kasing-kasing, pag na-humility mong unahuna o imong pagpamulong, pasabot niya na igsoon, naa ka sa grasya sa Dios. Pag mahimo na kang garbuso, nihawa ka sa grasya sa Dios. O nagsugod na ka, you want to credit your own righteousness. Imo mga nabuhat, i-credit na nimo si mga kaugalingon. Antod sa malumos ka sa mga credentials, o mabuhat ka dili mao sa simbahan. Amen? And that is being humble. If you are a real disciple of Jesus, you should become humble. Second, you are a real disciple of Jesus if you are submissive. Connected na sila. Humility and submission. You are a real disciple if you are submissive. Unsa na sa Bisaya? Mapinasakupon. Mapinasakupon. Please, kabalo mo Bisaya ron. Submissive. Mapinasakupon. O kaning magpasakop. Naakay karakter. Naakay kasing-kasing nga magpasakop. No? James chapter 4 verse 7, gingon din submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. No? Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Tambal sa tanang struggle nimo. Wala kay struggle, na kay problema, na kay mga struggle sa imong sala, sa imong kinabuhi igsoon, ang solusyon ana submission. Submit yourselves to God. I-surrender imong kaugalingon sa Ginoo. I-surrender tanang struggle nimo, problema nimo, i-surrender sa Ginoo, and then you will have the courage to resist the devil in your life, and that devil will not overcome you, and that devil will flee from you. Amen? Submission. You are a real disciple if you are submissive. Hebrews chapter 13 verse 17, gingon din obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. According to the word of God, obey those who rule over you. Obey your leaders. Obey your spiritual leaders. Obey your disciples. Obey your pastors. Obey your leaders, for they watch out for your souls. Maura yun na hinungdan. Nganong motuo ka? Nganong mo-obey ka sa mga leaders? Tungkol kay ang purpose sa mga pastor o sa mga leaders sa church and elders, their desire is for your benefit. O ang benefit ni mo igsoon, ang imong kalag, di yun makawat ni Satanas. Ang mga tao nga dili mo tuo, sila mga leader, lamirwan na silang pastor, o sila mga discipler,
Basig nagtinarong ilang leader, pag di sila motuo, dali ra kay sila kawaton ni Satanas. Mubalik sila silang karaang kinabuhi. Nga naman, because they have violated submission. The principle of the Bible. Because they have violated. Ephesians chapter 5 verse 24, gingon din ni, as the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. According to the Bible. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Klaro ni sa igsoon, na mga asawa mo submit jud silang bana. Nga naman, unsay hugot ana, unsay logic ana, sama daw sa simbahan nga ni submitar kang Kristo. Musubmitar sad ang mga asawa. So unsaon nimo na pag-apply? Kung ang bana or asawa nagpakasala, ni rebelde sa simbahan, kabalo ka nga mali, di jud nimo na i-compromise igsoon. Badlungon jud nimo na. Nga naman, as church submit to Christ, that's the first model of submission. The church submit to Christ. And so the wives should submit to their husband. Parallel na siya igsoon. Mao nay line nga gitukod sa Ginoo. Mulang imong disciple, kasi unsa pa na kamayo. We praise the Lord kay ato mga disciple diri, maayong tao gini sila. Na-prove na gini sila. Niagi na gini sila, grabing sa lava gini sila niagi. Grabe lang gyagyan. Na-prove na gini sila. Pero kung imong disciple igsoon, makita nimo nga unrighteous, nirebelde sa inyong pastor. That is a violation to submission. Kaya gingon, church submit to Christ. And Christ appointed the leaders. Di na siya mabali igsoon. So pag motipas imong discipler, di jud ka motipas. Kaya nga naman, ang imong first submission, naman kang Kristo. Amen? Naman kang Kristo. Wa man nimo gitugyan imong kinabuhi sa imong discipler. Amen? Naniyong ka, discipler, I receive you as my Lord and Savior. Wala ba yung lala? Laruhay ta ha? Kay daghag nang angin. Daghag nang angin. Daghag nang angin sa rebellion, kaya ang mga asawa mo'y promotor sa rebellion. Ang mga bana nagpakahilom na lang. Ang mga bana, wa jud nagtingog-tingog, wa jud ni-react, wa jud kay kung natungnan pa to, dili man pastora dili ka apil ha. Kung natungnan pa to, nana akong situation, mapikas yun ang pamilya. Di jud ko mo compromise. Ingnon pala ko. Get behind me! Kamong lalay sumpay. Di gina sa pwede. Amen? As church submit to Christ, so the wives should submit to their husband in Christ submission. Amen? Pattern na sa igsoon, logic na ha? Di na siya mabali igsoon. Kung lain mo tipas, klaro kay na. Ha? Klaro ba tayo igsoon? Amen. Romans chapter 13 verse 1. Everyone must submit to the governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Kinsa inyong giboto atong presidential election? Marcos? Ako wala ko ni boto ni Marcos. Laya akong gibotohan, secret. Pero sa diyang nidaog si Marcos, I submit. I submit. Nasa mga failures, nasa mga wala kangay saya, pero as a man of God, and as you know the Bible, you are not allowed to rebel against the leaders appointed by God. You are not allowed. If you are going against all those leaders appointed by God, you are going against God Himself. Munang sa mga Christians, dili okay sa tuwa ang magwelga dito sa tubangan sa gobyerno. Di na okay sa tuwa. Kanang nga ideology sa mga NDF na sila, mga CPP, NPA, mga anak pawis, anak bayan, anak araw, anak silang mama o papa. Ilahan ng ideology. But the ideology of the Bible, submission to the government. Amen? As long as the government's law do not violate the law of God. Amen? Kaya kung magtinatakay ng 666,
Nagtinatakay na mag 666. Ningon baya si pastor, natungnan jud, submit to the government, magpatatak na lang po kung 666. No. As long as it does not violate the Bible. Mo-obey ka, mo-submit ka, iampo nimo ang gobyerno, i-bless nimo si Bongbong Marcos. Kay ginagamit na siya sa Ginoo. Amen? No. Ang gingon sa bersikulo igsoon, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Walay gingon except corrupt people. Walay unana igsoon. Okay mabasa. Except kaning mga klaseng mga tao. No, tanang authority. Nga nakakaroon sa gobyerno. Tanang authority. Authority sa church. Authority sa tanang institution. Sa company, boss, tanang klase nga authority nga imuhang ma-encounter. Ang Dios ang nag-establish sa ilaha. Amen? Mo lang pag mo resign ka sa trabaho, paghatag yung resignation letter. Amen? Boss, pasin ako. Salamat. Ano ba? Resignation letter? Ha? Ha? Thoughts to keep. Submission starts when you learn that you are created by God. Mo na magsugod, Ikson. Tungkol kay binuhat lang ka sa Ginoo, ang ayan dyan nga mo sa mitar ka. Amen? Tungkol kay gibuhat lang ka, gikan ka sa abo. Ha? Hamis kay kagnaong ron, pero sa tinuod lang, gi-create ka, gikan sa abo. So, unsa ni mag-makeup? Gikan ka sa abo. Tungkol kay binuhat ka sa Dios, dapat mo submitar ka. Dapat mo submit ka. Kadua, submission manifests when you recognize that it is God who established all authorities in your life. Kung i-recognize nimo nga tanang authority nga naa sa imong kinabuhi, ang Ginoo di nagbutang ana sa imo, ha? Mo-submit ka. Pero pag usa ka adlaw ni ana, ma-amnesia ka igsuon, di ka mo-submit. Magunahon pa ka nga ka-level nimo imong authority. Magunahon pa ka nga dapat respetuon ka, dapat tumanon ka. Tungkol kay feeling nimo ka-level. Pero kung kabalo ka nga tanang authority nga naa ka sa imong kinabuhi, tanan kinsa man na sila. Naa sila sa ibabaw, mo submitar jud ka. Kay recognize nimo nga ang Dios ang nagbutang sa ila sa imong kinabuhi. Third, you will begin to enjoy submission when you realize that the purpose of God for all authorities is for your own good. Ma-enjoy nimo ang submission ni Son. Kung i-recognize nimo, i-realize nimo nga tanang purpose sa mga authorities sa imong kinabuhi para sa imong kaayuhan. Amen? Para sa imong kaayuhan. Unsa may purpose sa government? Your protection. Your protection. That is the main rule of the government. Protection. Pag magdinautan ka, dakpon ka. Pag minaayo ka, i-praise ka sa gobyerno. O na. Sa church. Pag magdinautan ka, disiplinahon ka. Pag mo rebelde ka, i-expel ka. Pag mabuhat kag immoralidad, disiplinahon ka sa church. Nga naman, okay, ang purpose sa church, para man sa imong kaayuhan. Pero pag magbinutan ka, mo-serve ka, magbinutan, maayong tao ka, sulod sa church, malingkamot ka, wala kay problema. Pero pag nakay buhaton nga kabulastugan, problema jud ka. Labi na sa SOGMC, kaya di good mo compromise ang mga pastor sa SOGMC. Masikinsa pa ka. Masin pag naordinahan pa ka, bishop, santo papa pa ka. Dili good. Kay si santo mama man, pastor. Dili good. Ma-enjoy ni mga submission. Kung ma-recognize mo, ma-appreciate mo ba? Ay, salamat sa mga leader. Kaya di man lang sila mamadlong sa mga asinso ka. Uy, hala. Uy, bro, bago mo sakyan. Ayaw, bro, iyan na ni Satanas. Uy, bro, pila na mo hang bank account? $500,000 na. Brad, $500,000 na. Iyan na ka ni Satanas. No, dili mo na sila mulala. Talang kaayo sa imong kinabuhi. Para na sa imo ha. Agree sila na ikson. Makauyab ka, di na sila mga bulagin na kay dili na iya sa Dios. I-guide lang ka. Motong katong mga controlling nga magbuot, napay giingnan nga hapit na maminyo, giingnan nga dili daw pakaslan ug dayon ang iyang minyuan, nangawala na gyud sila. Nga naman, dili maayo ilang gibuhat. Naghatag sila suffering sa mga tao. Kaya ang purpose sa authority nga giset sa Ginoo para sa kaayuhan sa mga kalag. Amen?
para sa kaayuhan sa mga kalag. You will enjoy submission if you recognize nga tanang authority nga naa sa mga kinabuhi, it is the Lord who established them for your own good. Amen? The last quality, you are a real disciple if you are teachable. Connected gyapon ni siya. Humble, submissive, and teachable. Unsa na sa Bisaya ang teachable? Matudluan. Matudluan. Importante kayo, igsoon, ang usa ka disipulo ni Kristo nga matudluan gayud. Amen? Matudluan. No? Naay luna siyang kasing-kasing nga mutuon. Kaya nga naman, pag musulod ka sa gingharian sa Dios, na di man ikaw ang nagmugna sa Dios, ang Dios may nagmugna nimo, wala jud kay kalingkawas, wala kay ligtas igsoon. Whether you like it or not, God will discipline you. God will punish you if you do wrong. And God will instruct you. And God will teach you. Unsay gingon din ni Hebrews chapter 12 verse 6. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. Muna yung commitment sa Ginoo. Tungod kay gihigugma ka sa Dios, it doesn't mean God will tolerate you. Kaya ay mga Kristiyano, magsigig ingon nga, God is love, 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 but they want God, and they want the people to tolerate their sins. Gusto nila nga mupiyong lang ka, magpakabuta, bungol ka sila mga binuhatan. Gamitan din kayo ka, God is love. Oh, love, love, love. Di sila gusto love hug. Oh, God is love ra gyud ilaha. Ano naman, di sila gusto mabadlungan. Pag badlungon nimo sila, mingon din sila nga wala kay gugma, harsh kay ka. Mingon dayon. Kay God is love. Klaro kayo, very unbiblical. According to the Bible, for the Lord disciplines those He loves. God is love. And He punishes each one He accepts as His child. Muna ilhanan ikson, nga anak ka sa Dios, kung matudluan ka. Amen? Anak ka sa Dios kung magpatudlo ka. Di man ka perfect. Di man ta perfect. Pero naa ka, ana, magpatudlo ka. Kay anak ka sa Dios. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Unsay tumong sa Biblia? Gingon din all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true, to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Tungod kay gihigugma ka sa Dios, badlungon ka niya. Tungod kay gihigugma ka sa Dios, tudluan ka niya. Tungod kay gihigugma ka sa Dios, pag nakay buhaton nga sayop, disiplinahon ka niya igsuon. Pag mubasa ka sa pulong sa Dios, disiplina gyud mo abot sa imuha. Tudluan jud ka sa Dios, kay mao nay commitment sa Dios, tungod kay anak ka niya. Hinay mo katapad, anak ka sa Dios. I-remind mong kaugalingon, anak ka sa Dios. Muna pag mubasa kag Biblia, hinumdumi. Pag mubasa kag Biblia, na mabasa nimo na to, repent! Strong jud kayo. Yung kadili ni para sa kuha ba? Para ni kay Denver. Ayaw jud sugot dong. No? Alam mo, basa kag Biblia ba? You, hypocrite! Adigyo ni ako, silingan na mo ni. Silingan na mo ni. No! Para na sa imo. Kada basa ni mo Biblia, ikaw na. Dili ko mingon nga hypocrite ka, ha? Ang ingon lang, i-learn ni mo. You scan yourself. Evaluate yourself. Ningon ang Ginoo, you hypocrite. So ko ang Ginoo sa mga hypocrite, Lord, reveal lo akong kasing-kasing, Lord, kung naba ko hypocrisy. Oh. No? You proud. Lord, naba ko'y garbo, Lord. Repent. Lord, naba ko'y sala, Lord. I-reveal sa ko, Lord, para makahinulsul ko. Amen? Oh? Teachable heart. When you read the Word of God, di mo ipahid sa uban. Nga pagdautan, ilaha. Pag-blessing, imo. Ha? Dagang mga burlagin. Wala lang, biyata sa uno, no? Grabe, bugatra kayo. Sa uban, di ba? Oh. Pero pag mayong Ginoo nga, for I know the plans I have for you, feel you kini mo, lamig. Maglisod pa kag tulog. Pero mayong Ginoo, repent, you wicked. Silingan dyan eh. Or basi kakuan yung discipler. Bumasangin pa ka sa uban, no? Huh? Every time you read God's word,
Every time you read God's word, you always address yourself. Amen? Because you are teachable. You are teachable. Proverbs 13 verse 18. Yun dire. Poverty and shame will come to him who disdains correction, but he who regards a rebuke will be honored. This is very, very true. Poverty and shame will come to him who disdains correction. Kato ng mga tao nga dili gusto ibadlungon, may agom daw kapobrihon o pagpakaulaw silang kaugalingon. Tinuod yun niya igsuon. Daghan kayo gibadlong na ayaw na mag-apila ng kapa kay dili na mao. Sige, badlungon ayaw apilong kapa kay scam na ayaw apila ni scam na. Wadyo ka ni patuo sa dihang scam bitaw. Poverty. Amen? No? Poverty. Shame. Bago ka nagpakaulaw sa una. Bago ta nagpakaulaw sa una. Bago ta nagrabihan sa tong pagpakaulaw, ikapila na tagibadlong sa tong ginikanan. Ikapila na tagibadlong sa tong mga barkada. Nga badlongon sad. Kapila na tagibadlong sa una, wag yun ta naminaw o sa dihang nadawatan yun nato. Naulawan yun ta. Tinuod ang Biblia, igsoon. Poverty and shame will come to him who disdains correction, who don't like correction. Amen? But he who regards a rebuke will be honored. Pero kung magpabadlong ka, magpakorek ka, magpatudlo ka, i-honor ka. Ngano unsa may honor nimo? Kay wala ka kahiagom og pagpakaulaw nga binuhatan. Proverbs 12:1, mas grabe pa gyud. Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. Grabe, mas bugat pa gyud ni. According to the Bible, mga tao daw nga di gusto magpakorek, stupido daw according sa Biblia. Ano man, you will do stupid things. You will do stupid things. Kato mga tao nga nagrebelde igsoon. I'm not saying that they are stupid. Let the Bible define them. Bago sila nagrebelde, bago sila nibuhat og dili mao against sa ilang leader, nagunahuna jud sila kadaghan. Wa nila na measure unsay consequence sa ilang gibuhat igsoon. Wa nila na measure. Ang ilaha lang ma-feel that time, garbo lang. Dili magpaubos. Gusto maging equal sa ilang leader. Gusto equal power. Dili magpakorek. Kay mga leader na lagi. Mga professional na lagi. Naordinahan na lagi. Di na gusto i-correct. Gusto nag-equal authority sa amoa. No? Unsay nahitabo sila igsoon. What they did is very, very horrible. Wa nila na measure nga pwede day usa ka adlaw ni ana. Kung unsa ang himaya nga gitamasa sa uban, nga gitawag pa sila mga elite group daw sila sa church. Oh, kay close daw sa pastor. So mga elite group murag, oops, don't touch these people. They are holier than us. No, mga elite group karon unsa na sila? Ordinary member, bisag asa sila moadto sa church, asa nga simbahan, mahimo silang ordinary nga member. Wala na sila'y dignity. Ano man, kaya na sila'y record, blacklisted sila. Wala na nila gi-measure. Wala na nila gi-measure. Stupidity. Ang gingon sa Biblia, he who hates correction is stupid. Manang, if you are teachable, then be teachable. Because if you will disdain correction, you will do stupidity in your life. Mga butang nga wa nimo na imagine nga mao day pwede nimo laglagan kasudlan igsuon. Nya wala na point of turning back. Wala na point of return. Ano man, di naman na ma-erase. Ang SOGMC mahimong global church sa tibuok kalibutan, mudako ang SOGMC, mo flourish ang SOGMC, pero imong gibuhat igsuon nga usa ka adlaw ni ana ni rebelde ka without reason, ang imuhang pastor, dili immoral, daghang kay mga immoral nga pastor na news na karon. Dili immoral, walay record of corruption, nagtinarong, naningkamot magtinarong, gibuhatan nimo dili mao. Mahayan jud na nimo sa tibok nimong kinabuhi. Kaya ang Biblia may mo bukod sa imong igsuon. Ha? Kasi kung saan nimo. Ha? So, he who hates correction is
stupid. Tinuod na siya. Natay stupidity sa una, level na siya. Gimahaya nato, may na lang napay grasya, makorekta. Yung ka, pastor, katong who hates correction and is stupid, pastor. If magrepent to sila, pastor, pag mangayo sila pasaylo sa mga, kinsay kailan nyo, pag mangayo sila pasaylo sa mga, pasayloon na mo sila, muna commitment na mo ni pastor. Pasayloon na mo sila. Kung mangayo sila pasaylo sa mga. Tapos kanang pagpangayo og pasaylo, dili na siya blind forgiveness. Pangayuan nilang pasaylo, tanang sala na ilang gibuhat sa amoa, against sa amoa, tanang slander nga gibuhat nila, mo na i-repent nila sa amoa nga tubangan. With the presence of the Board of Trustees. Buhaton na nila. Kung gusto sila forgiveness, kung gusto sila reconciliation sa amoa. Pero pag di na nila buhaton, until now, they are in their way and they are not in the grace of God. Amen? No? Because that is the weight of being teachable. Kitang tanan. Pastor, kamo pastor, nagtuon pod ba mo? Nagtuon mi igsoon. Dako kay mi gitunan. Mo gay nang nag-Bible college mi ni pastora. 3 years na mi sa muang Bible school, Diploma of Divinity. Tapos nakigistorya sa mig mga pastors nga naka-experience og mga rebellion na si klase nga problema sa church. Nagtuon mi gikan sa ilaha. Maskin pag mas daghan ta compared sa ilahan, nagtuon mi sa ilaha igsoon. Silang experience. Nagapaminaw ko gwali sa mga preachers sa internet. Nagatuon sad ko igsoon. Nagapaminaw ko sa mga theologians, mga Bible scholars, unsa ilang perspective. Wala ko nag-ingon nga nami claim nga kami ra gyud tinuod, kami ra tama nga mura mig si Soriano. Nga siya ra gyud tama. Nagatuon mi ni pastora. Daghan kami gatunan. Munang pag na-change sa church, nagtuon mi. Unana sa igsoon. We never stop learning. Because we want to be teachable. Even what happened to the church, daghan kami natunan. So, nag-learn mi. Pero di mabali ang pulong sa Ginoo. Thoughts to keep. To be teachable, you must recognize that you are not perfect and you don't know everything. Ha? Imo tang teachable tungod kay kabalo ta, recognize nato nga dili ta perpekto og wala ta kabalo sa tanan. Amen. Wala magpatudlo ta. Walang magpakorekta. Next, because you are far from perfect, you will never stop learning. Okay, layo pa kay sa perfection, igsoon. Buhi pa man ka, so di pa ka perfect. Dito lang ka ma-perfect pag patay na ka. Kasi gusto maging perfect. Karon dayon. Dito ka ma-perfect. Pero ngalan nga buhi pa ka, napakay tendency nga magkamali. Amen? Admitted mi ana ni pastora. Muna nagatuon mi. Nagapaminaw mi. Kadua, because you are far from perfect, you will never stop learning. Third, because you are loved by God, He will discipline you until you conform to the image of His Son. Muna'y goal sa amahan ni Son. Because He loves you so much, He will never stop disciplining you. He will never stop correcting you. Because His main goal is to conform you to the image of Jesus Christ. That you will become like Jesus. Including us. God will never stop giving us discipline, teachings, learnings, because He wants us to conform to the image of Christ. You look at Christ. Is Christ inferior? No. He is the most humble being in the whole world, but He is not inferior. He is the most humble, teachable person in the whole world, but He is not tolerant. He is not tolerant. No? He is not tolerant. He is bold. Ang truth, maurag yung iya. Amen? So sa akin mga humility. Mapagkamala na to, nga humility, pag itoy kay ka. Wala nag-itoy-itoy si Kristo. Pag nakay buhaton nga di maayo at tubangan ni Kristo, ma-rebuke jud ka, matawag pa ka nga, get behind me! You. Ingnan ba si Peter? Mga satanas si Peter. Unana si Kristo igsoon. He is the most humble, but He is not tolerant. Amen? So be humble, be submissive, and be teachable. Word to remember. To be a real disciple of Jesus, you must choose to be humble, submissive, and teachable. Without all these qualities, it is impossible to follow Jesus. Let us all stand.